Bumagsak na ang maskara ng kumpiyansa sa lumang kontinente ng Europa at pinalitan ito ng isang tahimik ngunit mabilis na gumagapang na desperasyon. Ang mga senyales ng diplomasya na ipinapadala ngayon ng mga kapitolyo ng kanluran patungo sa Moscow ay hindi na nagtataglay ng dating tigas at pagmamataas, bagkus ay puno ito ng pagmamadali na pilit na ikinukubli sa likod ng mga formalidad. Ito ay hindi na lamang usapin ng taktika o stratehiya, kundi isang reaksyon ng kaligtasan para sa isang bloke na unti-unting napagtatanto na sila ay naglalakad sa isang manipis na yelo. Ang digmaan sa Ukraine, na sa simula ay inakala nilang magiging mabilis na tagumpay ng pagkakaisa ng kanluran, ay naging isang dambuhalang gilingan na umaubos hindi lamang sa pondo kundi pati na rin sa mismong pundasyon ng katatagan ng lipunang Europeo. Sa kabilang banda, ang tugon mula sa Kremlin ay isang nakabibinging katahimikan na nagpapahiwatig ng isang nakakatakot na katotohanan. Hindi nagmamadali ang Russia at ang orasan ay hindi umaayon sa kagustuhan ng Brussels o Washington. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naglalantad ng isang malalim na bitak sa estratehikong pananaw ng Hilagang Atlantiko. Habang ang mga opisyal na pahayag ay puno pa rin ng mga salitang nagpapahiwatig ng pagkakaisa at determinasyon, ang realidad sa ibaba ay nagsasalita ng ibang wika. Ang budget ng mga bansa sa Europa ay nasasaid na dahil sa walang humpay na pagsuporta sa isang digmaang tila walang malinaw na katapusan. Ang mga lipunan ay nagsisimula ng maramdaman ang bigat ng sakripisyo mula sa pagtaas ng presyo ng enerhiya hanggang sa pagbawas ng pondo para sa mga serbisyong panlipunan upang matustusan ang isang laban na ang desisyon ay hindi naman ganap na nasa kanilang mga kamay. Ito ang paradox na kinakaharap ng Europa. Sila ang dumaranas ng pinakamabigat na epekto ng sagupaan. Sila ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa ekonomiya, ngunit ang kapangyarihan upang diktahan ang direksyon ng digmaan ay nananatiling hawak ng mga puwersang nasa labas ng kanilang kontinente. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang reaksyon ni Vladimir Putin at ng pamunuan ng Russia ay nagpapakita ng isang kalkulado at malamig na kumpiyansa. Sa halip na sunggaban ang mga inaalok na pakikipag-usap o magpakita ng interes sa mga diplomatikong pagsuyo ng Europa, pinili ng Moscow na panatilihin ang kanilang sariling ritmo. Ang kanilang katahimikan ay isang mensahe na ang lumang kaayusan, kung saan ang kanluran ang nagtatakda ng mga patakaran at kondisyon ng pakikipag-usap, ay tuluyan ng nabura. Para sa Russia, ang anumang diskusyon sa hinaharap ay dapat na nakabatay sa bagong realidad na nalikha sa larangan ng digmaan, hindi sa mga lumang kasunduan o sa mga ninanais ng mga politiko sa Paris at Berlin. Ang pagtangging ito na makipaglaro sa lumang tugtugin ng diplomasya ay nagdulot ng pagyanig sa mga pundasyon ng kanluran dahil tinatanggal nito ang kanilang pinakamahalagang sandata, ang kakayahang kontrolin ang naratibo at ang takbo ng negosasyon. Lalong lumalala ang sitwasyon kapag sinuri ang kasalukuyang kalagayan ng alyansang militar ng NATO. Sa panlabas na anyo, tila mas matatag ang alyansa kaysa dati, na may mga bagong plano para sa muling pag-aarmas at pagpapalakas ng depensa. Ngunit sa likod ng mga kurtina, ang estruktura ay nagpapakita ng mga seryosong kahinaan. Ang bigat ng responsibilidad sa pagpapanatili ng digmaan ay unti-unting inililipat sa balikat ng Europa, samantalang ang estratehikong komando at ang huling salita sa mga desisyong militar ay nananatiling mahigpit na hawak ng Estados Unidos. Ang kawalan ng balanse na ito ay lumilikha ng tensyon at pagkalito. Ang bawat bansa sa Europa ay may kani-kaniyang prioridad at limitasyon at ang kawalan ng isang tunay at nagkakaisang sentro ng pagdedesisyon sa loob mismo ng kontinente ay nagiging hadlang sa pagkakaroon ng isang epektibong estratehiya. Ang obserbasyon ng Russia sa kaganapang ito ay puno ng pasensya. Nauunawaan nila na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may mas malakas na sandata, kundi kung sino ang may mas matibay na sistema ng politika at ekonomiya na kayang tiisin ang mahabang panahon ng stress. Sa pamamagitan ng pagpapahaba ng digmaan at pagpapanatili ng presyur, hinahayaan ng Russia na ang mga internal na kontradiksyon ng kanluran ang mismong sumira sa kanilang pagkakaisa. Ang bawat pahayag ng suporta mula sa Europa na walang kaakibat na konkretong tagumpay sa larangan ng digmaan ay nagiging hungkag na pangako na lamang.
Ang digmaan ay naging isang kompetisyon ng tibay at sa aspetong ito tila nakaupo ang Moscow sa posisyon kung saan hawak nila ang kontrol sa bilis at tindi ng mga pangyayari. Isang malinaw na indikasyon ng pagbabago ng hangin ay ang mga lihim at kontroladong pagtagas ng impormasyon mula sa mga pangunahing kabisera ng Europa na nagpapahiwatig ng kagustuhang buksan muli ang mga linya ng komunikasyon sa Kremlin. Ang mga opisyal na dati ay matigas ang paninindigan sa paghihiwalay sa Russia ay ngayon ay naghahanap ng paraan upang makaupo muli sa mesa ng negosasyon. Hindi ito simpleng pagbabago ng isip. Ito ay pag-amin na ang kasalukuyang estratehiya ay hindi gumagana. Ang pressure mula sa kanilang mga nasasakupan, ang tumataas na halaga ng pamumuhay, at ang banta ng deindustrialisasyon ay nagtutulak sa mga lider ng Europa na maging praktikal. Nagsisimula na silang magtanong, kung kami ang nagbabayad ng mga pondo at kami ang sumasalo sa mga refugee at krisis sa enerhiya, bakit hindi kami ang nagtatakda ng mga kondisyon para sa kapayapaan? Ang Pransya, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Emmanuel Macron, ay isa sa mga unang nagtangkang basagin ang yelo. Ang mga senyales mula sa Paris ay nagpapahiwatig ng pagnanais na kunin ang papel ng tagapamagitan at igiit ang interes ng Europa sa magiging ayos ng seguridad pagkatapos ng digmaan. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang bawiin ang inisyatiba at siguraduhin na ang Europa ay hindi magiging simpleng manonood lamang sa pagguhit ng kanilang sariling kinabukasan. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay sinalubong ng malamig na pader mula sa Moscow. Ang mensahe ng Kremlin ay simple ngunit mariin. Ang anumang dialogo ay dapat na nakaugat sa pagkilala sa kasalukuyang balanse ng puwersa. Ang Russia ay hindi interesado sa mga simbolikong pagpupulong o mga pangakong walang laman. Ang nais nila ay ang pagtanggap sa mga bagong hangganan at ang paggalang sa kanilang mga pangunahing interes sa seguridad, partikular na ang isyu ng Ukraine at ang pagpapalawak ng NATO. Habang ang diplomasya ay nasa isang bara, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay lalong umiinit at nagiging mas brutal. Ang Russia ay lumipat sa isang estratehiya ng sistematikong pagdurog sa kakayahan ng Ukraine na makipagdigma. Ang mga target ay hindi na lamang mga sundalo sa frontline kundi ang mismong nerbiyos ng bansa, ang mga pasilidad ng enerhiya, ang mga sentro ng logistika at ang mga daanan ng supply. Ito ay isang uri ng digmaan na dinisenyo upang pilayin ang ekonomiya at ang kakayahang industrial ng kalaban. Sa bawat pagkasira ng infrastruktura, humihina ang kakayahan ng Ukraine na panatilihin ang kanilang depensa at tumataas ang gastos para sa mga bansang sumusuporta sa kanila. Ang mensahe ay malinaw. Ang oras ay hindi kakampi ng Kiev. Ang bawat araw na lumilipas ay nangangahulugan ng karagdagang pagkasira na mangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar at dekada upang muling itayo. Sa puntong ito makikita ang pagkabagot ng Europa sa pagiging pangalawang boses lamang. Ang realidad ay nagsisimula ng sumampal sa kanila, nagbabayad sila para sa isang digmaan kung saan ang mga desisyon ay ginagawa sa Washington, ngunit ang mga kahihinatnan ay bumabagsak sa kanilang mga bakuran. Ang disbalansing ito ay lumilikha ng isang politikal na tensyon na mahirap nang itago. Ang mga panawagan para sa estratehikong autonomiya ng Europa na dati ay itinuturing na theoretical na konsepto lamang ay nagiging isang pangkalahatang pangangailangan para sa kaligtasan. Napagtanto ng mga lider sa Berlin, Paris at Rome na ang kanilang seguridad ay hindi maaaring laging nakadepende sa mga desisyon ng isang kapangyarihan na nasa kabilang ibayo ng karagatan, lalo na kung ang mga interes ng kapangyarihang iyon ay hindi laging tugma sa interes ng Europa. Ngunit ang Russia ay nananatiling hindi natitinag. Para sa kanila, ang Ukraine ay isang isyu ng eksistensyal na seguridad, isang pulang linya na hindi maaaring tawirin. Ang pananaw ng Moscow ay hindi nagbago. Ang presensya ng anumang puwersang militar ng kanluran sa Ukraine, anuman ang tawag dito tagapamayapa, tagapayo o tagasanay, ay ituturing na direktang banta at target. Walang pagkakaiba para sa Russia kung ang watawat na iyon ay sa NATO o sa EU. Pareho itong kumakatawan sa pagpapalawak ng impluwensya ng kanluran sa kanilang bakuran. Ang paninindigang ito ay sinusuportahan ng kanilang kahandaang gumamit ng puwersa at itaya ang lahat, isang antas ng determinasyon na tila kulang sa panig ng mga bansang Europeo na sanay sa kapayapaan at komportableng pamumuhay.
Sa larangan ng estratehiyang militar, ang Europa ay kasalukuyang nasa gitna ng pinakamalaking muling pag-aarmas mula noong panahon ng Cold War. Ang mga pabrika ng bala ay pinapatakbo ng 24 oras bawat araw at ang mga budget para sa depensa ay pinalolobo sa mga antas na hindi pa nakikita sa nakaraang mga dekada. Subalit, ang problema ay hindi ang kakulangan ng pera o kagamitan, kundi ang kawalan ng isang sentralisadong utak. Ang hukbong Europeo ay isang koleksyon ng iba't ibang puwersa na may magkakaibang doktrina, kagamitan at prioridad. Walang iisang commander na makakapagpakilo sa lahat ng ito bilang isang nagkakaisang kamao. Ang kapangyarihan ay nakakalat at dahil dito, ang epekto nito ay humihina. Ang Russia sa kabilang banda ay nagpapatakbo sa ilalim ng isang sentralisadong komando na may malinaw na layunin at kakayahang magdesisyon ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Ang sitwasyon ng Ukraine ay lalong nagiging trahedya sa gitna ng malalaking puwersang ito. Ang Kyiv ay nakulong sa isang posisyon kung saan ang kanilang soberanya ay nalilimitahan ng kanilang matinding pagkadepende sa tulong ng dayuhan. Bagamat ang mga sundalong Ukrainyano ang nagbubuwis ng buhay sa putikan at niebe, ang mga desisyon kung kailan aatake, kung anong mga armas ang gagamitin, at kung hanggang saan sila pwedeng pumunta ay madalas na dinidikta ng mga kondisyon ng mga bansang nagbibigay ng armas. Ang bawat pakete ng tulong ay may kaakibat na tanikala ng politikal na limitasyon. Ang Ukraine ay naging, sa mata ng maraming analista, isang instrumento sa isang mas malawak na tunggalian ng mga higante. Ang kanilang pambansang interes ay minsan ay isinasakripisyo para sa mas malaking layunin ng pagpapahina sa Russia o pagpapanatili ng pagkakaisa ng alyansang kanluranin. Ang transformasyon ng digmaan mula sa pagiging isang labanan para sa teritoryo patungo sa isang labanan para sa kaayusang panseguridad ng Europa ay kumpleto na. Ang mga mapa at hangganan ay mahalaga, ngunit ang mas malaking tanong ay sino ang magsusulat ng mga patakaran ng laro para sa susunod na siglo. Ang Europa ba ay makakatayo bilang isang independenteng poste ng kapangyarihan o mananatili itong isang protektorado ng Amerika? Ang Russia ba ay muling tatanggapin bilang isang pangunahing manlalaro o mananatili itong isang parihan na nakahiwalay sa kanluran ngunit nakakonekta sa timog at silangan? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay hindi matatagpuan sa mga silid ng kumperensya sa Geneva o New York, kundi sa mausok at magulong larangan ng digmaan sa Donbas at Zaporizhia. Habang tumatagal ang hidwaan, lalong nagiging malinaw na ang estratehiya ng Russia na pagsamahin ang puwersang militar at ang presyur sa ekonomiya ay naglalayong basagin ang kalooban ng kalaban. Ang pag-target sa infrastruktura ng enerhiya ay hindi lamang taktikal. Ito ay isang mensaheng politikal na naglalayong ipakita na ang gastos ng pagsuporta sa Ukraine ay magiging hindi makatarungan para sa mga botanteng Europeo. Ang bawat pagtaas ng presyo ng kuryente sa Alemanya o Pransya ay isang maliit na tagumpay para sa estratehiyang ito. Pinipilit ng Russia ang mga populasyon ng Europa na pumili sa pagitan ng kanilang sariling kaginhawaan at ng prinsipyo ng pagsuporta sa isang bansang nasa labas ng kanilang formal na alyansa. Sa huli, ang unang yugto ng analisis na ito ay nagpapakita ng isang Europa na nasa bingit ng pagbabago. Ang lumang paniniwala na ang lakas ng ekonomiya ay sapat na upang diktahan ang geopolitics ay napatunayang mali. Ang soft power ay walang silbi kung walang hard power na kayang sumuporta dito, at ang hard power ay walang saysay kung walang malinaw na direksyon at pagkakaisa sa paggamit nito. Ang Russia, sa kabila ng lahat ng parusa at isolasyon, ay nananatiling nakatayo at humahamon, hinihintay na lamang na mapagod ang kalaban at tanggapin ang hindi maiiwasan. Ngunit hindi lamang sa Europa nagaganap ang ganitong uri ng estratehikong sugal. Sa ibang bahagi ng mundo, sa isang makipot na lagusan ng dagat na humahawak sa leeg ng ekonomiya ng mundo, isang mas mapanganib na laro ang kasalukuyang nilalaro, isang laro kung saan ang bawat maling galaw ay maaaring magdulot ng sunog na hindi kayang apulahin ng sinuman. Habang ang atensyon ng mundo ay nakapako sa nagyeyelong putikan ng silangang Europa, isang mas tahimik ngunit potensyal na mas mapaminsalang krisis ang namumuo sa mainit na tubig ng gitnang silangan. Ang Strait of Hormuz, ang makipot na lagusan na nagsisilbing jugular vein o pangunahing ugat ng supply ng enerhiya ng planeta, ay naging entablado ng isang mapanganib na sayaw ng mga dambuhalang puwersang militar.
Kung ang Ukraine ay digmaan ng atrisyon at artilerya, ang kaganapan sa Hormuz ay isang digmaan ng nerbiyos at kalkulasyon kung saan ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng pagsabog na yayanig sa bawat ekonomiya sa mundo, kabilang na ang sa Asya at Pilipinas. Ang pisikal na realidad ng Strait of Hormuz ay sadyang dinisenyo ng heograpiya upang maging bitag. Sa pinakamakipot nitong bahagi, ang mga barkong pandigma at komersyal ay nagigit-gitan sa isang espasyo na halos walang margin para sa pagkakamali. Sa kasalukuyan, tatlong magkakaibang hukbong dagat ang sa Estados Unidos, Iran at ang pinagsamang presensya ng Russia at Sina ang nagpapatrolya sa iisang masikip na karagatan. Ito ay lumilikha ng isang pressure cooker na sitwasyon. Ang distansya sa pagitan ng mga magkakatunggaling puwersa ay hindi na sinusukat sa kilometro kundi sa segundo ng reaksyon. Ang mga radar ay nakatutok sa bawat isa, ang mga eroplanong nagpapatrolya ay umaaligid sa himpapawid, at ang bawat kapitan ng barko ay nagdadala ng bigat ng responsibilidad na huwag maging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang panganib sa Hormuz ay hindi lamang nagmumula sa intentional na agresyon kundi sa aksidente. Ang kasaysayan ng digmaang pandagat ay puno ng mga insidente kung saan ang maling interpretasyon ng isang senyales o ang sobrang sigasig ng isang lokal na commander ay nagdulot ng hindi inaasahang sagupaan. Sa isang kapaligiran kung saan ang tensyon ay nasa pinakamataas na antas, ang isang simpleng banggaan ng barko o isang warning shot na lumihis ng landas ay mabilis na maipapakahulugan bilang isang akto ng digmaan. Kapag ang dangal ng bansa ay nakataya na, ang pag-atras ay nagiging mas mahirap kaysa sa pagsulong. Ito ang bangungot na gumagambala sa mga estratehista. Isang krisis na nagsimula sa hindi pagkakaunawaan ngunit nagtapos sa isang rehiyonal na sunog. Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa magkakasalungat na layunin ng mga manlalaro sa rehiyon. Ang Iran ay determinadong ipakita na sila ang may hawak sa susi ng golpo at kaya nilang parusahan ng mundo kung sila ay gigipitin. Ang Estados Unidos naman ay kailangang patunayan sa kanilang mga kaalyado na kaya pa rin nilang garantiya ang kalayaan ng nabigasyon sa karagatan. Samantala, ang Russia at Sina ay naroon hindi lamang bilang mga obserbador kundi bilang mga aktibong kalahok na nagnanais ipakita na ang panahon ng dominasyon ng Amerika sa karagatan ay tapos na. Ang pagsasama-sama ng apat na magkakaibang adyenda sa isang napakaliit na espasyo ay lumilikha ng isang ekwasyon na walang madaling solusyon. Ngunit bago pa man pumutok ang unang kanyon, ang digmaan ay nagsimula na sa larangan ng ekonomiya. Ito ang katangian ng modernong tunggalian sa panahon ng pinansyalisasyon. Ang pera ay mas mabilis tumakbo kaysa sa mga barkong pandigma. Ang simpleng balita ng paggalaw ng mga armada sa Hormuz ay sapat na upang magdulot ng shockwave sa mga pamilihan ng enerhiya. Ang mga kumpanya ng shipping ay nagtataas na ng kanilang mga singil sa insurance na tinatawag na war risk premiums. Ang bawat dolyar na idinaragdag sa gastos ng pagbiyahe ng langis ay direktang ipapasa sa mga consumer sa anyo ng mas mataas na presyo ng gasolina, kuryente at mga pangunahing bilihin. Para sa mga bansa sa Asya tulad ng Hapon, Timog Korea at mga kasapi ng ASEAN, ang sitwasyon sa Hormuz ay hindi isang malayong balita kundi isang banta sa pambansang seguridad at kabuhayan. Ang malaking bahagi ng langis na nagpapatakbo sa mga pabrika at sasakyan ng Asya ay dumadaan sa lagusang ito. Ang anumang pagkagambala kahit na panandalian ay magkakaroon ng epektong domino na magpapataas ng implasyon at magpapabagal sa paglago ng ekonomiya. Ito ang invisible war o digmaang hindi nakikita, walang nasasawi sa labanan, walang gusaling gumuguho, ngunit ang pinsala sa ekonomiya ng mga ordinaryong mamamayan ay totoo at ramdam. Ang mga pamahalaan ay napipilitang mag-imbak ng estratehikong reserba ng langis, isang tahimik na pag-amin na pinaghahandaan nila ang posibilidad ng isang matagalang krisis. Sa likod ng mga pampublikong banta at pagpapakita ng puwersa, may isang desperadong diplomasya na nagaganap sa mga anino. Ang mga hotline sa pagitan ng Washington at Tehran, na madalas ay dumadaan sa mga tagapamagitan tulad ng Oman o Qatar, ay mainit at aktibo. Ang parehong panig ay nauunawaan ang panganib, walang sinuman ang talagang nagnanais ng malawakang digmaan dahil ang gastos nito ay hindi kayang bayaran ng sinuman. Ang Iran ay may sariling mga problemang ekonomiko.
At ang Estados Unidos ay ayaw matrap sa isa pang digmaan sa gitnang silangan habang nakatuon ang mata sa China at Russia. Ang sitwasyon ay isang klasikal na halimbawa ng brinkmanship, ang sining ng pagtulak sa sitwasyon hanggang sa bingit ng digmaan upang makuha ang gusto sa pag-asang ang kalaban ay unang kukurap at aatras. Ang kaganapan sa Hormuz ay nagsisilbi ring isang malinaw na litmus test para sa umuusbong na multipolar na mundo. Sa nakalipas na mga dekada, sa ilalim ng tinatawag na unipolar moment ng Amerika, ang mga krisis sa karagatan ay madalas na nareresolba sa pamamagitan ng simpleng pagpapakita ng lakas ng US Navy. Ngunit ngayon, ang presensya ng Russia at China, kasama ang katigasan ng ulo ng Iran, ay nagpapakita na hindi na kayang diktahan ng iisang superpower ang mga patakaran. Ang kaayusan ay nagiging mas magulo at hindi mahulaan. Wala nang iisang pulis ang mundo. Sa halip, mayroon tayong iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan na nagbabanggaan at nag-aagawan sa impluwensya. Ang implikasyon nito ay malalim. Sa isang multipolar na sistema, ang pamamahala sa krisis ay nagiging mas mahirap. Nangangailangan ito ng masalimuot na koordinasyon at kompromiso, mga bagay na bihirang mangyari sa kasalukuyang klima ng kawalan ng tiwala. Ang Hormuz ay nagiging isang mikrokosmo ng hinaharap ng geopolitika, maraming manlalaro, magkakasalungat na interes, at mataas na panganib ng miskalkulasyon. Kung mapapanatili ang kapayapaan dito, ito ay patunay na ang bagong balanse ng kapangyarihan ay maaaring gumana. Kung ito ay sumabog, ito ay babala ng isang magulong dekada na darating. Ang isa pang aspeto na dapat bigyang diin ay ang pagbabago sa kalikasan ng deterrence o pagpigil. Dati, ang deterrence ay nakabatay sa takot sa direktang paghihiganti militar. Ngayon, ang deterrence ay lalong nagiging ekonomiko at psikolohikal. Ang Iran, Russia at China ay gumagamit ng tinatawag na hybrid warfare o pinaghalong digmaan. Hindi nila kailangang lubusin ang mga barko ng Amerika upang manalo. Kailangan lang nilang lumikha ng sapat na kawalan ng katiyakan upang itaas ang gastos ng operasyon ng kanluran at sirain ang kumpiyansa ng mga pamilihan. Ito ay digmaan ng persepsyon. Kung mapapaniwala nila ang mundo na ang Strait of Hormuz ay hindi ligtas, nanalo na sila dahil napilitan ang pandaigdigang ekonomiya na magbayad ng buwis sa anyo ng mas mataas na gastos at insurance. Sa pananaw ng mga namumuhunan at negosyante, ang Hormuz ay naging barometro ng pandaigdigang takot. Ang ginto, langis at dolyar ay nagiging pabago-bago base sa bawat balita ng insidente sa karagatan. Ang kapital ay lumilikas mula sa mga risk asset patungo sa mga safe haven. Ito ay nagpapahiwatig na ang tiwala sa katatagan ng internasyonal na sistema ay nauubos na. Ang mundo ay nasasanay na sa ideya na ang krisis ay permanente at ang kapayapaan ay pansamantala lamang. Ang psikolohiyang ito ay mapanganib dahil maaari itong maging self-fulfilling prophecy. Kapag ang lahat ay naghahanda para sa digmaan, ang digmaan ay nagiging mas malamang na mangyari. Ang pag-uugnay ng sitwasyon sa Europa at sa gitnang silangan ay nagpapakita ng isang nakababahalang pattern. Sa parehong teatro, nakikita natin ang paghina ng kakayahan ng mga institusyong kanluranin na pigilan ang agresyon at panatilihin ang kaayusan. Sa Ukraine, ang NATO ay hinamon ng Russia. Sa Hormuz, ang kalayaan sa karagatan ay hinamon ng Iran at ng mga kaalyado nito. Ito ay hindi magkahiwalay na insidente kundi bahagi ng isang malawak na pagbabago sa estruktura ng kapangyarihan sa mundo. Ang rules-based international order na matagal nang itinataguyod ng kanluran ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Ang tanong ay hindi na kung mananatili ba ang lumang sistema, kundi ano ang papalit dito at gaano kadugo ang proseso ng pagpapalit. Para sa Pilipinas at sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, ang mga aral mula sa Hormuz at Ukraine ay kritikal. Ipinapakita nito na ang seguridad ay hindi maaaring iasa lamang sa mga alyansa o sa mga pangako ng proteksyon. Ang kapangyarihan ng militar, ang katatagan ng ekonomiya, at ang kalinawan ng estratehikong layunin ay muling nagiging pangunahing batayan ng kaligtasan ng isang bansa. Ang mundo ay pumapasok sa isang panahon kung saan ang kahinaan ay iniimbitahan ng agresyon at ang pag-aalinlangan ay may mataas na presyo.
Bilang pagtatapos, ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay hindi lamang isang isyu ng trapiko ng langis. Ito ay simbolo ng isang mundo na nawawalan ng preno. Ang mga mekanismo na dating pumipigil sa direktang sagupaan ng mga makapangyarihang bansa ay unti-unting nasisira. Ang nakikita natin ay ang pagbabalik ng great power competition sa pinakapuro at pinakamapanganib nitong anyo. Ang kapayapaan, sa kasalukuyan, ay umiiral lamang sa papel, ngunit sa realidad ng ekonomiya at estratehiya, ang mundo ay nasa isang estado na ng mababang antas ng digmaan. Ang tunay na panganib ay nasa gray zone na ito, ang espasyo sa pagitan ng kapayapaan at ganap na digmaan kung saan ang mga patakaran ay malabo at ang kapalit ng pagkakamali ay sakuna. Ang tanging tiyak sa hinaharap ay ang kawalan ng katiyakan at ang tanging depensa ay ang pagiging handa sa anumang posibilidad.